Mama, umuwi na tayo. Ayoko na rito. Umiiyak na ring wika ni Emma habang mahigpit na nakayakap sa ina. Bagaman ay nahihiya, si Mrs. Santos sa kaibigan, buong tapat nitong sinagot ang anak. Oo, Emma, bukas na bukas din ay babalik na tayo sa Maynila. Ang ibig mong sabihin? Maging si Ami ay hindi rin makapaniwala. Oo, siya si Justin, ang lalaki sa aking panaginip. Nanginginig ang katawan ni Emma habang umiiyak. Siya ang lalaki sa aking panaginip. Siya, Ami. Diyos ko, anong kababalaghan ito? Nang hindi na malaman ang gagawin, minabuti ni Ami na tawagin ang tiyahin. Ngunit wala pa si Mrs. Santos sa silid. Nasa study room pa po sila, ma'am. Wika ng katulong na si Inday. Pwedeng pakisamahan ako sa kanila. Iginiya siya ng katulong patungong study room. Nakatatlong katok ang katulong bago nabuksan ang pintuan noon. Oh, Inday, bakit? Malumanay na tanong ng amo. Ma'am, kailangan daw ho ni Ma'am Ami si Ma'am Santos. Lumapit na si Mrs. Santos sa pintuan nang marinig ang kanyang pangalan. Nagtungo si Mrs. Santos sa pintuan nang marinig. Nagtaka ito nang makita ang namumutlang pamangkin. Aba, Ami, bakit? Si Emma, auntie. Si Emma? Bakit? Paanong pinsan mo? Auntie, ewan ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero mabuti pa siguro puntahan natin siya sa aking kwarto. Dumiretso roon ang tatlo. Nadatna nila na umiiyak pa rin si Emma. Niyakap ito ni Mrs. Santos. Anak, bakit? Anong nangyari sa'yo? Tila wala sa sarili, itinuro ni Emma ang painting. Si Justin. Si Justin. Lipos naman ng pagtataka ang nagmamay-ari ng bahay. Bakit mo kilala ang pamangkin ko? Sa pagkakatanda ko, di kayo nagkakakilala kahit minsan noong nabubuhay pa siya. Nabubuhay? Si Ami, ang ibig niyong sabihin, patay na ang nasa painting na yan? Mahigit 3 taon na. Siya ang sinasabi ko sa inyong pamangkin kong namatay. Hindi. Nais kong ituwid ang una kong sinabi. Siya ang pamangkin kong nagpakamatay. Nagpakamatay ba kamo? Oo, bes. Anak siya ng kapatid ko at bata pa. Malulungkutin na siya. Lalo na nang magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Lumaki siyang iwas sa tao at lagi lang sa silid na ito na dati niyang pag-aari. Kinalabutan si Ami. Di yata't ang silid palang tinatahanan niya ay dating silid ng isang nilalang na may ilang taon ng patay. Kung alam niya lang, baka niyapak ay hindi siya yumapak sa silid na iyon. Nagpatuloy sa pagkukwento si Mrs. Reyes. Nagbinatang gwapo at makisig si Justin. Kay raming babaeng nagnanais na mapansin niya. Ang iba nga ay siya na mismong gumagawa ng paraan para mapalapit sa kanya. Pero ni isa man sa mga ito ay wala siyang pinatulan. Tama, tita, pagsang-ayon ni Emma. Iyan din ang sabi sa akin kapag nagtatagpo kami sa aking panaginip. Wala pa siyang nagiging kasintahan. Ako pa lang daw ang kauna-unahan. Nagsalubong ang kilay ni Mrs. Santos. Anak, liwanagin mo nga ang sinasabi mo. Ganito, auntie. Si Ami na ang sumalo sa pinsan dahil nakikita niyang labis na naghihirap ang kalooban nito. Matagal nang may lalaking napapanaginipan ng pinsan ko. Ang nakapagtataka sa panaginip niya, parang telenovela.
na sa bawat gabi ay sunod-sunod ang mga pangyayari. Halimbawa ni Ami na noong una ay patingin-tingin lang kay Emma ang lalaki sa panaginip nito. Pagkatapos, nagpakilala na ito na siya si Justin. Ang sumunod ay nanligaw ito sa dalaga hanggang sa maging magnobyo nga ang dalawa. Panginoon ko, ibig sabihin, tinutuo ni Justin ang sinabi nito bago magpakamatay. Sinabi hong ano? Pinaalalahanan ko siya noon. Sabi ko, panahon na para humanap siya ng babaeng kanyang mamahalin at kakasamahin habang buhay. Ang sagot niya, ni isa raw sa mga babaeng nakakahalubilo niya ay hindi kailanman nagpatibok sa kanyang puso. Talagang wala siyang nagustuhan. Pero idinagdag niya na kung wala siyang nagugustuhan habang naririto siya sa mundong kanyang kinalalagyan, pipilitin niya raw na makatagpo kapag naroon na siya sa isa pang mundo na kanyang pupuntahan. Nang una hindi na maunawaan ni Mrs. Reyes ang ibig ipinagkakahulugan ng pamangkin. Ngunit ng sumunod na araw, nakita na lang ito sa kamang laslas ang pulso at wala ng buhay. Ayon sa kanyang suicide note, nagpakamatay siya dahil hindi niya matagpuan sa mundong ito ang katahimikan at kaligayahan. Umaasa siya sa kamatayan niya matatagpuan ang kanyang hinahanap. Imposible, Bes. Pagsalungat ni Mrs. Santos. Lalong hindi niya matatagpuan ang hanap niya, kaligayahan at katahimikan. Nagpakamatay siya. At ang pagpapakamatay ay isang uri ng kasalanan na walang kapatawaran sa ating lumikha. Dahil siya lang ang may karapatang bumawi ng ating buhay. Tama ka, Bes. Kaya naniniwala ako na hanggang sa mga sandaling ito, ang kaluluwa ni Justin ay hindi pa nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa halip, nananatili itong nakalutang sa limbo kasama ng iba pang mga kaluluwang ligaw. Kaluluwang ligaw? Isang kaluluwang ligaw ang lalaki sa aking panaginip. Isang kaluluwang ligaw ang kasintahan ko sa aking panaginip. Halos hysterical na si Emma. Anak, kuminahon ka. Panginoon, ano nga ba ang nangyayaring ito? Kaya tama na lang ang sinabi ko sa iyo, di ba? Emma, na wag kang sasama sa lalaking yon. Anong mang yakag ang gawin niya sa iyo? Oo, Ami. Dahil kapag nagkataon, baka hindi na ako magising pa. Patuloy sa pag-iiyak si Emma. Oo, ha. Dahil nais niya ay may makasama sa kinaroroonan niya. Napagtanto niya marahil na higit palang malungkot at miserable sa mundong kinaroroonan niya ngayon. Ang painting na yan, kung pwede ay ilayo niyo sa akin. Ayoko nang makita pa siya. Ayoko na. Sininyasa ni Mrs. Reyes si Inday. Doon mo na yan ilagay sa bodega. Tumalima naman ang katulong. Ngunit hindi pa nabubuhat ni Inday ang painting. May kakaiba na silang nararamdaman sa silid na yon. Umihip ng pagkalakas-lakas ang hangin na naging dahilan upang magsibukang lahat ng nakasarang bintana. Ang mga magagaang na bagay sa loob ng silid ay inilipad. Ang iba'y nangabuwal at nangabasag. Samantala'y matinding ginaw naman na nanunuot hanggang buto ang namamayaning lamig. Diyos na mahabagin, ano bang nagaganap na ito? Patuloy sa pag-ihip ang malakas na hangin. Akala mo ay bagyo sa kanilang kinaroroonan. Ma, umuwi na tayo. Ayoko na rito. Umiiyak na ring wika ni Emma habang mahigpit na nakayakap sa ina. Bagaman ay nahihiya si Mrs. Santos sa kaibigan, buong tapat nitong sinagot ang anak. Oo, Emma. Bukas na bukas din ay babalik na tayo sa Maynila. Hindi naman malaman ni Mrs. Reyes ang gagawin upang matigil ang malakas na hangin nang may maisipan ito. Inday, ang painting, huwag mo nang ilabas, pabayaan mo na rito. Sa tinurang iyon ni Mrs. Reyes, parang milagrong bumalik sa normal ang lahat. Saka pa lang sila nakahinga ng maluwag. Salamat po, Panginoon. Nagaantadang wika nito.
Dahil sa nangyaring iyon, minabuti ng tatlo na magsama-sama na lang sila sa silid ni Mrs. Santos. Lalo na si Emma, ayaw na nitong mapag-isa pa. At syempre pa, hindi pa iiwan si Ami sa silid na iyon matapos malaman na dating pagmamay-ari ito ng isa ng patay. Ma, bukas ay umuwi na tayo. Talagang uuwi na tayo bukas, anak. Ang ibig kong sabihin, ma, huwag na tayong magtagal dito. Pagising natin, dumiretso na tayo sa Maynila. Nakakahiya kay Mrs. Reyes. Mauunawaanan niya tayo pagkatapos ng mga naghanap na to. Palagay ko'y tama si Emma, auntie. At alam ko kung bakit nais niyang nagmamadaling makaalis dito. Nararamdaman niyang kapag nagtagal pa siya sa bahay na siyang tinitirhan ni Justin noong nabubuhay pa, ay mahigit pang masamang mangyari. Sa tinura niyo ni Ami, na bahala na rin si Mrs. Santos. Sige, kahit may ilang binabalak kami ni Mrs. Reyes, nang mag-usap kami sa study room, sasabihin ko sa kanya hindi na lang itutuloy. Ang mahalaga nga siguro ay makauwi tayo. Salamat, ma. Bueno, yamang may plano rin lang tayong umuwi ng maaga. Ang mabuti pa siguro ay matulog na tayo. Matulog? Oo, Emma. Pero paano kung sa pagtulog ko ay mapapanaginipan ko na naman siya? Ipagdasal nating hindi. Emma. Ma, tatakot akong matulog. Hindi po pwedeng hindi ka matulog. Alam ko yun, ma, pero paano kung magpakita na naman siya sa aking mga panaginip at yayain niya na naman akong sumama sa kanya? Pwes, huwag kang sumama. Ma, hindi yun ganun kadali. Kaya nga minsan ay hirap na hirap si Ami nagisingin ako. Siguro sa mga oras na yun ay pinagsasama na ako ni Justin. Hindi nga lang siya nagtagumpay dahil ginising ako ni Ami. Nag-isip si Mrs. Santos. Noon ko pa kayo napupunang may pinaglilihim. Sabihin niyo sa akin, ito na bang bagay na yon? Sabay na tumango ang dalawa. Gustong gusto kong sabihin sa inyo, auntie, pero pinagbabawalan ako ni Emma. Alam ko naman kasi, ma, na hindi ninyo ako paniniwalaan. Talagang hindi. Pero ngayon, marami ng pruweba. Maaari bang hindi pa ako maniwala sa iyo? Ang iniisip ko ngayon ay yung maaari nating lapitan para malagyan na ng tuldok ang kababalaghang ito. Auntie, may alam ako. Sino? Yung lolo ng mami. Lolo Tubal daw ang pangalan. Marami raw alam ng matandang yon. May palagay akong malaki ang maitutulong niya kay Emma. Nasa naman ang matandang yon? Ayon kay mami, magbabakasyon daw iyon sa kanila. Hindi ko nga lang alam kung dumating na. Kung nariyan na, dapat nga umuwi na tayo ng matingnan na ni Emma. Matingnan na siya. Ayoko nang magtagal pang nangyayaring ito sa anak ko. Sa matinding kasabikan sa kanilang pag-uwi, halos hindi na nakatulog ang tatlo. Pinalipas na lang nilang magdamag sa kwentuhan. Hindi pa man nag-aalmusal, sinabi na ni Mrs. Santos sa kaibigan na hindi na sila magtatagal pa. Nauunawa naman iyon ni Mrs. Reyes kung kaya pagkakain ay hindi na sila pinigilan. Hindi ko rin maintindihan ang mga nagaganap. Pero makakabuti sigurong ipagdasal ko ang kaluluwa ni Justin upang siya ay manahimik na. Gawin mo, Bes. Baka iyon ang kailangan niya upang mapanatag ang kanyang kaluluwa. Ngunit nagkakamali siya sapagkat sa mga sandaling yon, sa isang bahagi ng limbo ay puot na puot ang kaluluwa ni Justin. Ngit-ngit ng 13 demon. Hindi dapat natutuklasan ni Emma kung sino talaga ako. Pagkakataon nga naman. Tila nakakalokong gumalakhak sa kanya ang isa pang kaluluwang ligaw. Kaya huwag kang mag-ambisyon na humila ng isa pang kaluluwa. Maawa ka sa kaluluwa ni Emma. Hindi siya para rito. Kung hindi siya para dito, dahil hindi siya nagpakamatay sa gaya natin, para naman siya sa akin. Kaya ako nang magdadala sa kanya rito. Ganun pa man, hindi mo siya makakasama ng
pang matagalan. Magtagumpay ka mang makuha siya, oo nga, at mamamatay ang kanyang katawang lupa at mabubura na siya sa mundo. Pero alalahanin mo na mayroon talaga siyang dapat na takdang oras. At pagdating ng oras na yon, sa ayaw mo at sa gusto ay mawawala siya sa'yo. Pupunta ang kaluluwa ni Emma sa talagang lugar na itinakda ng hukom ng sanlibutan. Lalo ka lamang malulungkot. Kaya para wag nang mangyari yon, ako na lang, Justin. Ako na lang ang hangarin mo. Pareho tayong kaluluwang ligaw na habang panahon itakwil ng Diyos at habang panahon nakakadestino sa limbo. Lalong napuot ang kaluluwa ni Justin sa kaluluwa ng isang dating bold star na nagpakamatay matapos malulong sa pinagbabawal na droga. Layuan mo ko. Layuan mo ko. Nanditira ako sa'yo. Si Emma lang ang nais kong makasama. Si Emma lamang. Ilang saglit pa ay humagulhol na ang kaluluwang ligaw. Kung alam ko lang na matinding pangulila at higit na kamiserablihan ang dadanasin ko kapag ako'y nagpakamatay, hindi ko na sana ginawa yun. Walang kasing lungkot ang itinakwil ka ng Panginoon at bigyan kang kaparusahan sa mananatiling nakalutang. Nakisimpatya ang iba pang mga kaluluwa nakakakita kay Justin. Ilang sandali pa at humagulhol na rin ang mga ito.